Ang Yeti, ang karimari-marim na taong nyebe sa Himalaya. Sa Nepal, matatagpuan ang Himalaya, ang pinakamataas na kabundukan sa buong mundo. Inaabot ang kalangitan, dumidi pa ang Himalaya sa lupa tulad ng isang nakabukadkad na tabing. Sa mahiwagang lugar na ito, naipasa ang kwento ng Yeti sa ilang henerasyon. Halina't pakinggan ang kwento niya. Nakaupo ang pulang araw sa tuktok ng bundok. Huwag na po tayong tumuloy. Malaking problema kapag nagpakita ang Yeti. Nagsiuwian na ang mga batang naglalaro sa paanan ng bundok. Sa pagdapo ng kadiliman, isa-isa nang nagsara at nagkandado ng pinto ang bahay-bahay. Hindi lamang ang mga bata ang takot sa Yeti, ganoon din ang mga matatanda. Ito ay dahil madalas maglaho ang mga taong umaakyat sa mataas na bundok. Lahat sila'y naniniwala na ang Yeti ang may kagagawa ng lahat ng ito. Higit na mas malaki ang katawan nito kaysa sa burol. At higit na mabangis ang mga mata nito kaysa sa snow leopard. Nanginginig ang mga tao sa takot. Kaya naman, hindi sila nangahas na lumapit sa mataas na bundok kung saan lumilitaw ang Yeti. Isang araw, may isang mongheng nagsabing, pupunta siya sa tuktok ng bundok. Paano kung saktan ka ng Yeti? Masyadong mapanganib. Sabi ng ibang mga monghe at mga tao sa nayon. Wala po akong dahilan para hindi sa buhay ang relihiyon ko. Pumunta ang monghe sa kuweba sa tuktok ng bundok. Sa labas ng kuweba, inabutan ng monghe ng malakas na pagbuhos ng niebe. Araw-gabi, umiiyak ang malakas na ihip ng hangin. Siyempre pa, malamig din sa loob ng kuweba. Nagsindi ng apoy ang monghe at sinimulan niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin sa relihiyon. Isang araw, nagluto ng lugaw ang monghe. Biglang nagsimulang mayanig ang lupa na parang lindol. May mabahong amoy na nalanghap ang monghe. Pagkatapos, may isang taong nakatayong parang bato sa harap ng monghe. Bagamat nakabaluktot ito, sinakop pa rin ng nilalang ang buong kuweba. Nababalutan ng makapal na balahibo ang buong katawan nito. Nakalaylay ang dalawang braso nito. Ah! Ang Yeti! Sambit ng monghe na nanginginig sa takot. Nilakasan ng monghe ang kanyang loob at sabay sigaw. Ano ba ang gusto mo? Tinitigan ng Yeti ang monghe nang may lungkot sa mga mata at dahan-dahan itong tumalikod. May kawayang sibat na nakaturok sa likod ng Yeti at hindi ito kayang abutin ng kanyang mga kamay. Ang mabahong amoy ay nagmumula sa pumutok na nana ng kanyang sugat. Ah! Humihingi ka ba sa akin ng tulong? Sino kaya ang gumawa nito sa'yo? Dahan-dahang pinunot ng monghe ang kawayang sibat at sa kanya pinahiran ng sagradong langis ng yak ang sugat. Pinalot pa niya ang sugat gamit ang pinunit na damit. Matapos magamot ang Yeti, naglaho ito sa kalagitnaan ng pagbuhos ng niebe. Ah! Talaga palang may Yeti! Pakiramdam ng monghe, nananaginip lamang siya. Matapos ang ilang araw, nagulat ang monghe. Sa harap mismo ng kuweba ay may natagpo ang mga bagay na maaaring kainin. Mangyari pa, regalo ito mula sa Yeti bilang pagtanaw ng utang na loob. Hindi nakalimutan ng Yeti ang kabutihan ng monghe at nagpatuloy sa pagbibigay ng regalo. Hindi lamang iyon, dumaldalaw din ang Yeti kapag malakas ang pasok ng malamig na hangin sa kuweba. Tila isang malaking bato, hinaharangan ng Yeti ang harap ng kuweba upang hindi ito pasukin ng hangin. Dahil dito, nakukuha ng monghe magsindi ng apoy at tiisin ang lamig. Subalit may kakaibang pangyayari. Isang araw, tumigil sa pagpunta ang Yeti. Nagparik-parito ang monghe sa harap ng kuweba. Lumipas ang isang araw at mga sumunod pa, subalit hindi pa rin nagpapakita ang Yeti. Sigurado akong may nangyari sa kanya.
Nagpasya ang mongheng hanapin ang Yeti. Sinuyod ng monghe ang bawat sulok ng mataas na kabundukan. Matapos ang ilang araw, nakita niya ang mga buto sa ilalim ng isang malaking bato. Bagamat kasing hugis ng buto ng tao, napakalaki nila. Sigurado akong mga buto ito ng Yeti. Tinipon ng monghe ang mga nagkalat na buto at nagpasyang bumalik sa nayon. Tinumog ng mga tao at iba pang mga monghe ang monghe pagbalik nito. Hindi po halimaw ang Yeti. Isa po pala siyang maamo at mabait na nilalang. Ikinuwento ng monghe sa mga tao ang lahat ng nangyari. Tumanaw po siya ng utang na loob. Dahil hindi natin nakaharap kailanman ng Yeti, inisip na lang nating isa siyang halimaw. Isa-isang nagsalita ang mga tao nang may lungkot sa kanilang puso. Mabuti naman at naitama na rin natin ang ating maling akala. May galak sa kanyang puso, kinuha ng monghe ang mga buto ng Yeti at itinago ang mga iyon sa templo. Hindi na natatakot ang mga tao kahit na dumilim. Dahil may patunay silang ang Yeti ay isang mabait at maalalahaning nilalang. Sa mga sumunod na araw, nagpasalin-salin ang kwento ng Yeti mula sa iba't ibang bibig. Lola, ikwento niyo naman po ang kwento ng Yeti. Tuwing gabi, pinapalibutan ng mga bata si Lola. Sabi nila, isang araw, may mga tinderong tumatawid sa bundok na nalikaw sa kalagitnaan ng pagbuhos ng niebe. Tapos po, siguro hindi po nila makita ng mabuti ang daan. Biglang may lumitaw na isang malaking bagay na sumesenyas na sundan siya. Itinuturo nito ang tamang daan. Ang Yeti po ba yon? Iniligtas po sila ng Yeti? Maningning ang mga mata ng mga bata. Kung hindi ang Yeti, sino pa kaya? Subalit bigla ring naglaw ang bagay na ito. Sabay ngiti ni Lola. Kahit sa kasalukuyan, madalas pa ring mapag-usapan ang mga kwento ng Yeti na ipinapasa ng mga taong umaakyat sa Himalaya. Mayroon ding mga kwentong tulad ng kay Lola tungkol sa pagtuturo ng Yeti ng tamang daan sa mga tao. Nagkaroon din ng mga kwento tungkol sa pagpasa ng Yeti sa mga taong nahimatay sa niebe, pagbalik sa kanilang mga nayon. Totoo kaya ang mga ito? Totoo kayang nakatira ang Yeti sa Himalaya? Shhh! Siguro, kung maririnig ng Yeti ang tanong na ito, ganito ang sasabihin niya. Ay nako, nakakainis naman. Siyempre nandito ako. Masyado kasing magduda ang mga tao.